Now, may plano ba silang mag-martial law? Yung nagaganap sa Pilipinas, ila martial na. Inuutusan, ginagamit ang ating mga kapulisan, which I'd like to remind them again, in Article 11, Section 1 of our Constitution. Malinaw doon, public office is a public trust. Huwag silang magpapagamit dahil hindi sila private armed group para sundin ang kapritsyo ng mga nasa pamahalaan. Hinaharang ang rallies. Malino nga, may garansya yan sa ating saligang batas. Pero hindi pinapayagan. Hindi ba't parang martial na yan? Ayaw nila ng kritisismo. Ayaw nilang marinig ang tunay na hinaing ng mamamayang Pilipino. Wala silang pasensya. They do not have the patience, more so the tolerance for dissent. Bakit? Kayo ay hinalal para maglingkod, hindi para maghari-harian. At yan ang essence ng hakbang ng maisog. At hanggang may hakbang ng maisog, sa buong mundo, lalabanan natin kung may tangkaman silang mag-martial law o lapastanganin ang ating saligang batas. Kaya rin tayo ay nagtutuloy sa ating pakikipag-ugnayan sa hakbang ng maisog international. Dahil kung pinipigilan niyo kami sa loob ng Pilipinas, hindi nila mapipigilan ang iba't ibang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo magpahayag ng mga kanilang hinaing at reklamo sa pamahalaan. Salamat. Follow-up question, ma'am. How did you cope up dahil galing kayo pro-BBM at either of you can answer this. Galing kayo pro-BBM, ako pro-BBM, tayo dito pro-BBM. How can you cope up? Paano ninyo ma-explain sa taong bayan ay ngayon ay nagiging anti-BBM kayo? Salamat po. I have always been pro-Filipino. At yun ang sinusunod ng aking damdamin, diwa, isip, at pagkatao. Hindi ako sumusunod blindly sa isang personalidad. Hindi. Ang puso ko lagi sa Pilipinas. And I will always stand by and stand with the Filipino people. Ang loyalty ko ay sa Republika ng Pilipinas, hindi sa isang tao. Last naman po, nagpapasalamat lang po ako dahil talagang pinagdiin ninyo ang power ng social media. Nangyari po yan. Ako po ay, when Marcos went here for the first time, nagpakilala po ako ng social media, hindi po ako pinapasok nila sa loob ng kanilang event. But I'll stay in the hotel. I've been here in America for 20 years. So, especially Manhattan, I really know where people are. So, maraming salamat dahil I hope pag darating na panahon na kayo rin ay lagay natin magiging senador o maging anuman, huwag natin kalimutan po ang social media ay magpapalagay natin sa ating patutungo. Maraming salamat. On the social media, the vloggers, they are now the new media. At wag na wag kayo magkakaroon ng feeling of inferiority sapagkat hindi na kayo marginalized. The new media now is social media. The new media now, the new journalists now are the vloggers. It can no longer pertain to only or predominantly yung traditional media, yung social media na. Kaya ipagpatuloy ninyo yung ginagawa ninyo. And my intellectual guess, my intelligent guess, bakit hindi ka pinapasok? Malamang hindi ka kasi nila kontrolado at wala ka sa listahan ng mga friendly traditional media na gusto lang nilang nagtatanong sa kanila. They cannot afford to go off script dahil magkakawindang-windang
yung kanilang sagot at hindi nila mapagtatakpan yung kanilang mga pagkukulang. Yun lang yun. Maraming salamat, sir. Sana lang, and speaking of independent bloggers sa social media, nagpapasalamat kami kay Joey of the third floor. Nanonood siya. Madalas siyang nag-interview ng Hakbang ng Maisog USA. And of course, kay Atty. Vic, kayo po ang hinaharap. Kayo po ang future ng media. Dahil sa inyong puso at sinserong pagpapahayag kung ano ang nasa grassroots. Salamat po, Joey. Okay, maraming salamat, Sir Paul. And of course, maraming salamat to Atty. Vic and Reverend Valera. So we have another question, and this time is going to come from this gentleman right here. Hello, good afternoon. I'm Archil from CDO, Cagayan de Oro. Okay, tanong ko kay, simpleng tanong lang po, Senador Vic. Yeah, it's a challenge for you. Kasi ang dami na nang nagtatanong. Isang tanong lang yan. Tapos, whatever. Okay, simple lang po, follow up lang po sa ano niya. Since nandito po kayo sa Hakbang ng Maisog, Philippines, so you're representing from Philippine, the Hakbang Maisog. Ang tanong is, ano na ang plano sa sunod? Kasi ang dami na kasing nagcha-challenge na ginugurgur na yung mga sa Dumaguete, sa Bulacan, di ba? Ano na ang next na move? Yun na po. Hindi tayo katitinag, hindi tayo natatakot, at hindi rin tayo nagpapa-intimidate. Ginagawa nila yung mga illegal na pagpigil ng mga payapang pagkilos, pero tutuloy-tuloy ang hakbang ng Maisog. Ginawa natin yan sa Dumaguete, pinigilan nila, pero tayo nagtuloy-tuloy. Yung nangyari lang sa Tacloban, kaya hindi yun natuloy dahil na lang din doon sa masamang panahon. And then, well, kasali na rin yung pagpigil nila at bawal na ang pumasok ang anumang commercial flights at bawal na rin maglayag yung mga ferry from Cebu to Ormoc, bawal na rin. At minabuti ng ating punong Maisog si Pangulong Duterte na huwag na rin ilagay sa peligro yung mga napakaraming nag-confirm na darating. Subalit sinabayan din ng masamang panahon. But sa Pilipinas, tutuloy-tuloy ang hakbang ng Maisog. Sapagkat alam din ito na nasa pamahalaan. Alam din ito ng mga pulis. Kaya nga ang ating hapon sa kanila, huwag kayo magsunod-sunuran. Dahil ang totoong sinusumpaan ninyong paglingkuran, ang mamamayang Pilipino, hindi yung iilan na sa trono, hindi yung mga iilan na gahari-harian. Meron tayong batas pambansa 880. And ironically, yung batas pambansa 880, ito yung batas na kumikilala doon sa peaceful assembly. Ironically, ang nagpasa dito ay nung panahon pa nung ama ng kasalukuyang Pangulo. And this was passed, I think, latter part of 1985, October of 1985, ilang buwan bago sila sinipa palabas ng Malacanang. And yet, yung father niya na kilalang diktador, pinasa yung karapatan na magkaroon ng rally nang walang permit. Hindi mo kailangan ng permit. Kaya nga may mga freedom parks eh. Kaya nga may designated freedom park. Ang bawat LGU, freedom nga eh. Hanggat payapa ang pagkilos, pwede dyan. Ito katangi-tangi ang administrasyong kasalukuyan na bawal mag-rally. Pati ang mga mayor ay nagpapagamit. Now, yung ginagawa na hakbang ng Maisog, ano ang ginagawa na hakbang ng Maisog? Hindi may iwasan na mag-usap ng usaping politikal dahil papalapit na rin yung paghahanda for next year's midterm election. While we are not espousing any extra-constitutional means of removing or changing regime, we can still replace whoever is sitting as president without going outside of the constitutional book. And that is through the ballots. Di magbigkis-bigkis tayo.
and let us change the face of the Senate